In Christ we live with no hesitation. His love surrounds us, a powerful embrace. In Christ we find our strength, our saving grace. Oh, in Christ our hearts rejoice. In Christ we lift our voice. Fast and lovely, a joyful sound. In Christ, forever we're bound. No longer lost, no longer afraid. In Christ our future, beautiful name. Every burden lifted, every chain undone. In Christ our victory, eternally won. Oh, in Christ our hearts rejoice. In Christ we lift our voice. Fast and lovely, a joyful sound. In Christ, forever we're bound. Good morning, everyone. Ayan, welcome po sa ating 9 a.m. service. Sige po, ma-invite everyone to please stand. And good evening po sa lahat na nanonood sa atin via online. Come on, can we give our highest clap, our best praise sa ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Yes, Jesus! Yes, Jesus! You are good, God. Hallelujah! Come on! Yes, Jesus. Hallelujah! You are good, Panginoon. You are good sa aming mga buhay. Come on! Hallelujah! It's Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. You are good, God. Come on. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, Jesus, you are good, Panginoon. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, we'll sing, people, every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Hallelujah. Come on, let's clap our hands to Jesus. Yes, God, you are good. You are good, Panginoon, and that is all the time. All the time,
good. Hallelujah. Yes, Jesus. Come on. Let's clap our hands to Jesus. Hallelujah. Yes, God. Come on. We sing it. People in every nation. From every nation and tongue. From generation to generation. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. Come on. We worship you, God. Yes. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Hallelujah. Yes, Jesus, you are good, God. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Yes, God, you are good, Panginoon. And with that, Panginoon, we thank you, Panginoon, for the joy you have given us. Come on, let's worship the Lord sa umagang ito with joy in our hearts, with grateful heart. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Jesus. Come on. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, God. In the morning, joy in the evening, you keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. When I not sing of your praises, even when troubles comes. Why would I not worship forever? 'Cause I've seen the good you've done. And I'm not ashamed, I'm a sinner saved. No, I'm not afraid anymore. What the world calls foolish, you call freedom. No, I won't hold back anymore. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Hallelujah. I'm letting go, I'm wild in your presence, and still the sun comes up. You make me strong whenever I praise you, Jesus. You fill my cup. I'm not ashamed, I'm a sinner saved. No, I'm not afraid anymore. What the world calls foolish, you call freedom. No, I won't hold back anymore. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Come on, we've got joy in the sunshine. In the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Come on, we've got joy in the morning, joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Hallelujah. Come on, let's clap our hands to Jesus. Yes, God. We got a joy, Panginoon, that you have given us. Come on. Hallelujah. It's Jesus. Oh, joy, joy. Down in my heart, I got a joy, joy, joy. Down in my heart, I got a joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. It's Jesus. Joy, joy. Down in my heart, I got a joy, joy, joy. Down in my heart, I got a joy, joy, joy. Down in my heart, I got it's
Jesus. We've got a joy, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Down in my heart, I've got a joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. We've got a joy. Joy, joy, joy. Down in my heart, I've got a joy, joy, joy. Down in my heart, I've got a joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Come on, we sing, we've got the joy. Hallelujah. Down in my heart. Oh. Come on, we've got the joy. Joy, joy, joy. Down in my heart, I've got a joy, joy, joy. Down in my heart, I've got a joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Yes, Jesus. Joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, come on, we will declare we got a joy. Joy, joy, down in my heart, I got a joy, joy, joy. Down in my heart, I got a joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Come on, for the last song, we got the joy. Hallelujah. We've got the joy. Joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah. Hallelujah. Come on, pwede ba isang malakas na palakpak pa para sa ating Panginoon? Thank you, God. Thank you for the joy, Panginoon, that you have given us, God. Sige, Lord, as we worship, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, give us a joy in our heart, Panginoon, God. Give us a grateful heart, Panginoon. Hallelujah. It's Jesus. It's Jesus. Salamat, Panginoon. Thank you for your goodness, God. Thank you for your kindness, Panginoon. And thank you for the joy, Panginoon, that you have given us. Come on, can we lift our hands up high? As we say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we thank you, Panginoon, that we have known you, Panginoon, na nakilala ka pa namin, Panginoon, at makikilala ka pa namin, God. Your name, Jesus, God, is greater. Your name, Jesus, is power. Your name, Jesus, is stronger. Your name, Jesus, is bigger, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord this morning. Yes, God. Salamat, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Your presence is here, God. It's Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Come on. I call upon the name of Jesus this morning. Hallelujah. Jesus. 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 We need you, Jesus. We need you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Jesus.
The name of Jesus is greater. The name of Jesus is stronger. The name of Jesus is higher above all things. It's Jesus. The name of Jesus is bigger. The name of Jesus has power. The name of Jesus is higher above all things. There's just something about the name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. The name of Jesus is greater. The name of Jesus is stronger. The name of Jesus is higher above all things. Jesus. The name of Jesus is bigger. The name of Jesus has power. The name of Jesus is higher above all things. There's just something about the name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. Jesus, name above all names. Healer, the one who takes all pain. Savior, risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. Come on, Jesus. The name of Jesus is healing. The name of Jesus brings freedom. The name of Jesus is higher above all things. It's Jesus. The name of Jesus is victory. The name of Jesus has saved me. The name of Jesus is higher above all things. Come on, there's just something about the name of Jesus. Hallelujah. The name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. Jesus, name above all names. Healer, the one who takes all pain. Savior, risen from
Hallelujah. Sige, palakpakan pa po natin ang Panginoon. Come on, yung mas malakas pa pong palakpak. Karapat dapat para sa ating Diyos. Panginoon, salamat. It's your name, Jesus, that save us, Panginoon. Bring us healing, Panginoon. Restoration, God, sa aming buhay, sa aming relasyon sa Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus. God, sa umagang ito, patuloy ka naming makilala sa iyong mga salita, Panginoon. Open our hearts, God. Open our minds, Lord. Let the Holy Spirit remind us of who you are, Panginoon, sa buhay naming ito, Panginoon. Samahan mo ang bawat isa, Panginoon, sa umagang ito as we listen, Panginoon, sa iyong salita, O Diyos. Lord, ang panalangin ko, wala pong maiwanan sa amin. Lalabas kami sa lugarang ito after this service, Panginoon, na punong-puno ng iyong pangako, na punong-puno ng tapang, ng lakas na galing sa iyo, buhat lamang sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Thank you for the people that are here, God. Lord, you see their hearts, Panginoon. They put you first sa umagang ito as they worship you and they went in this place, God. Lord, bless them, Panginoon. And to the watching online, Panginoon, bless them also, Panginoon. Sige, God, sila man din, Panginoon, Lord God. Lord, ma-receive nila ang mensaheng itong galing sa iyo, Panginoon. Muli, Lord, sa iyo po ang kapurihan at sa iyo po ang pasasalamat. Ama, we love you, we honor you. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Kung kaya niyo po makapalakpak, babalik yung ating mga ushers para po kunin muli yung ating mga naging elemento. Muli po isang mapagpalang umaga, no? Magandang araw po sa bawat isa. Pwede po ba ulit right now, pakingitian ulit ang katabi? Pwede bang sabihin mo sa kanya, pinagpala ka ng Diyos? Sige po, sa umaga ito, let's declare, no? Let's encourage one another. Yan naman ang katuruan ng Diyos na, sabi sa Bible, let's encourage, no, one another. Salamat sa Panginoon. At sige po, sa umagang ito, tuloy-tuloy po tayo dun sa ating momentum. Hindi natin binibitawan yung ating theme sa taon na ito that nandun tayo, increase and take dominion. So sa bawat linggo, dun tayo, hindi natin yan lilimutan. At sa bawat salita ng Diyos, nakapaloob yan doon sa ating tema na ang Diyos, He wants us to increase. Tignan nyo nga po yung katabing mo. Pwede bang pakideclare nyo sa Kanya, the Lord wants you to increase. Ano po? Sige po, no, let's declare, no, let's declare it to one another. And ang Diyos, no, sa pag-increase niya sa atin, yung mga bagay na ito, He wants these things, or di ko alam kung ano man yan, that the Lord wants us to be increased, panghawakan natin. Yun yung taking dominion, panghawakan natin sa ating mga buhay, pangalagaan natin, no, sa ating mga buhay. And I believe that the topic that He has for us sa umagang ito, gamit po ito upang mas lalo natin makita, hindi lang makita kundi maranasan sa buhay natin, yung talagang paglakad doon sa tema na talagang nakikita natin that we are having dominion sa mga bagay na ibababa ng Diyos at nakakakitaan tayo ng increase. Increase na hindi sukat akalain ng tao, increase na hindi kayang gawin ng kamay ng tao, kundi increase na talagang nanggagaling at miracle galing sa ating Diyos. Sige, pwede bang palakpakan muli natin si Lord. Kung ikaw ito, expectant ka, I know I am expectant sa mga bagay na yan. And this church, ano po, ibinababa sa atin because this church, andun talaga tayo sa word ng Diyos that this year, ano po, increase and dominion will happen, ano po, in this church. So, let's go na po sa ating title sa umagang ito. I hope, I pray that this word of the Lord maging sustansya po ito sa ating buhay spiritual. The title po of the message ng Diyos is about grace in full effect. Ulitin ko po, grace in full effect. Bakit may word na full effect, Pastor? Ano po, all of us, we understand the grace of God sa buhay natin. Mamaya po, as we himayin pa natin itong message na ito, ipapaintindi muli sa atin ng Diyos. Kasi nga po, baka minsan nakaligtaan na natin yung gaano ba kalaki, kalawak, kalalim yung grasya ng Diyos na Kanyang ibinigay at ininandog sa ating mga buhay. That is why sometimes, ano po, hindi na natin siya naintindihan at hindi na rin natin siya alam kung paano siya i-express itong grace na ito na galing sa Kanya. And I pray that this message sa umagang ito will make us understand
Ano po? And I pray that with the help of the Holy Spirit, ano po, mas maipaintindi sa atin ng Diyos yung ibig sabihin ng kanyang mga mensahe sa umagang ito. Let me read to you the verse of the Lord. It is found in 2 Corinthians chapter 13, verse 14 po. One verse lang po tayo sa umagang ito. Let me read to you. Ang sabi po dito ni Paul, the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Ulitin ko po. Ang sabi po ng kasulatan ng Diyos, the grace of the Lord Jesus, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Mamaya po, babalikan natin yung mensahe, yung verse na ito. But let me give to you an idea of how we look grace. Paano ba natin tinitignan itong word na grace? No? It is said here, grace is not an abstract idea. Hindi ito suntok sa hangin, hindi ito katang-isip, no? Narinig natin kay Pastor, hindi ito kwentong barbero o kwentong sa labas, binuo lamang sa isipan ng tao. No, ito po ay isang bagay na hindi lang natin nakita, kundi nararanasan at nararanasan natin sa bawat buhay natin. Ito ay grace na ibinaba, no, ng dakilang Diyos na meron tayo. No, grace that our God poured out towards us. So hindi lang ito yung parang narinig ko yung grace o parang nabasa ko yung grace. Ano po? It is personal and it should be personal. Na sa bawat buhay natin, as we have that encounter with Jesus, na encounter natin ng Panginoon sa ating buhay, nakilala natin siya, ito yung ating na-receive. Ito yung grace na in the end, hindi lang parang katang-isip, kundi nahawakan, na-experience, na ikakwento ng buo sa ating buhay because nandun tayo, naranasan at nararanasan natin itong grace na ito. Ulitin ko po, this grace that we have today and we should have, I pray, na hindi ito isang kwentong-kwento lamang, kundi ito ay nararanasan at should be nararanasan ng bawat mananampalataya. Sige, pwede mapalakpakan po natin si Lord. At yun na nga po, ang Diyos ay merong kinalaman dito. Mamaya, intindihin po natin, ano po, kasi yung sinabi ni Paul, kompleto eh. As church, we believe, no? We believe that nandun tayo, one God in three distinct persons. Ano po, nandito tayo, nagtitiwala tayo that there is a God that is the Father, no? God the Son, that is Jesus Christ, and God the Holy Spirit, ano po, na which we have today. Mamaya, pag-usapan natin ang banal na Espiritu na sometimes we neglect the power. No, we neglect the person. We neglect the Holy Spirit sa ating buhay. But let me first elaborate, ano po, yung sinabi ni Paul in verse 14. Ang sabi po dito, no, the grace of the Lord Jesus. Ano po, yung grace na meron sa Panginoong Jesucristo, the love of God, ang pagmamahal daw ng Diyos, and the fellowship of the Holy Spirit. Yung pagsama ng banal na Espiritu, ang sabi dito, ang lahat ng ito, be with you all. So mamaya, intindihin po natin ang mga bagay na ito. But let me first say this today, mga kapatid, grace received must become grace given. Ulitin ko po, that sana po, or I pray, that as we understand what grace is, or who grace is sa buhay natin, mapunta po tayo sa kalagayan that not only we acknowledge that grace, not only we receive that grace, but andun tayo sa kalagayan that, Lord, sige God, use my life to be a channel, to be a vessel, Panginoon. Maging alulod yung buhay ko, Diyos, that as I receive that unending grace comes from you, Panginoon, Lord, mai-extend ko ito, Diyos. Maging alulod ako para sa iba, O Diyos. Maging testimonya ako, Panginoon, para sa iba. Maging kwento ko, Diyos, na, Lord, kwento ng grace, kwento ng mercy mo, kwento ng pagmamahal mo towards other people also, God. So ito yung goal ng mensahe na ito, kapatid. So that's why yun yung title natin, Grace in Full Effect. Why? Because sometimes we neglect the other part of grace. Yes, we are happy, we are joyful, na doon tayo nare-receive natin yung grace na galing sa Diyos, pero mamaya merong gustong ipaintindi sa atin ng Diyos na hindi lang natatapos dyan.
na meron pang isang parte ng buhay natin na gusto si Lord makakitaan tayo ng testimonya. And that is, itong grace na ito that is in full effect. Mamaya po, elaborate ko pa ang mga bagay na ito. Balik tayo dun sa ating verse kanina. Sabi doon, it is the love of God. The love of God. Pwede bang pakibasa ulit or balikan natin yan para mas lalo natin may-picture out. The grace of the Lord Jesus, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit. Kompleto po yan, sinabi ni Apostle Paul. So let me first go doon sa love ng Diyos. Ano po? Ang sabi dyan sa binasa natin, the love of God. The love of God, our Father. Ang sabi dito sa Romans 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this. So, dito sa verse na ito, gustong ipakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. At ito yung kanyang naging demonstration. While we were still sinners, picture this out kapatid, hindi ginawa ng Diyos yung kanyang ginawa dahil tayo ay kamahal-mahal. Hindi ginawa ng Diyos yung kanyang ginawa dahil napakabuti natin at deserving tayo sa lahat ng ito. Ipinakita ng Diyos dito yung kanyang pagmamahal. Ang sabi po diyan sa Romans, while we were still sinners. Alam natin ang Diyos, kinamumuhian niya ang kasalanan. Ayaw niya ng kasalanan. Nibahid ng kasalanan, hindi kaya o hindi mailalapat sa Diyos. No? But then again, dito pinicture out ng Diyos kung gaano niya kamahal ang bawat isa sa atin. That while we were still sinners, gumawa siya ng paraan for His grace to flow in our lives. And that grace flowed through whom? Ang sabi dito, Christ died for us. Sige, pwede palakpakan po natin ang Diyos sa buhay natin. Hindi madali para sa Ama na ibigay ang kanyang bugtong na anak. Narinig na natin kay Pastor Buti sana kung katulad ni Jacob, meron siyang 12 anak. O sa buhay natin, meron kayo po, meron, pero tingin ko, ang hirap pa rin nun. Kahit sabihin mo, 5, 6 mga anak po ninyo, isa man dyan na parang magalaw or what. Parang hindi rin natin yung kakayanin. Ano po? But God, ang sabi dito, one and only Son, ang sabi sa John 3:16. And yet, dinemonstrate ng Ama yung kanyang pagmamahal para sa atin. Nandun tayo sa karumihan ng buhay, alam yan ng Diyos, at in the end, ikapapahamak natin ang bagay na ito, kaya gumawa siya ng paraan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. He sent down His Son, Jesus Christ, for us to have hope, to have life, and to have an eternal one, meaning eternal na klase ng buhay. Hindi lang buhay sa mundong ito, in the end, mapunta tayo ng impyerno, hindi yan match doon sa inihanda ng Diyos kasama sa langit. So in the end, gumawa siya ng paraan. That grace, na gustong mag-flow sa buhay natin, gumawa ang ating Diyos ng paraan through Jesus Christ. Sige, palakpakan natin ng Diyos. So, again, as we read John 3:16, for God so loved the world. For God so loved you. For God so loved me that He gave His one and only Son, that whoever believes in Jesus shall not perish. Hindi lang mabuhay ng parang 70 years and after that, impyerno. No. The Lord, our God wants us to have an eternal life. Kaya sabi niya, for whosoever believes in Jesus will not perish, but will have what? Eternal life with Him. So, ito ang nais ng Diyos. Ito ang kanyang ginugusto. Pero again, because of sin, naputol ang relasyon ng tao sa Diyos. Kaya ang Diyos, gumawa siya ng paraan that His grace may flow sa bawat buhay po natin. Sige po, palakpakan natin si Lord. It was the Father, mga kapatid. It was the Father who sent the Son. Muli natin itong ialala sa ating buhay. Ang ating Diyos Ama ang nag-initiate nito, na ang kanyang bugtong na anak ay kanyang ibigay. Ihandog, ang sabi ng Bible, the perfect sacrifice on that cross. That once and for all, yung last preaching ko, hindi na tayo yung parang linggo-linggo, meron tayong dalang dugo ng kung ano-ano. No, si Jesus na naging perfect sacrifice. His blood, sabi doon, naging
perfect sacrifice for us to be covered by the grace of God. Sige, palakpakan natin si Lord. Ano po, ang ganda. At maintindihan natin that it is the Father's love, no, that initiated that grace sa buhay natin. No? Ito, nilalagyan tayo ng laman ng Diyos upang mamaya sa pagpunta natin doon sa pinakamensahe ng sermon na ito, maintindihan natin na nanggaling itong lahat doon sa inisyatibo ng ating Diyos Ama na in the end, mag-flow yung grace niya sa ating mga buhay. Because of His love. Ulitin ko po, because of God's love for each and every one of us. And that grace becomes visible through whom? Through our Lord Jesus Christ. So the grace, sabi doon sa ating binasa, that grace, the grace of the Lord Jesus Christ, ang sabi sa verse 14. So, grace becomes visible. Kaya nga sabi ko po kanina, I pray that yung grace na meron tayo, hindi lang to basta drawing, hindi lang to basta ang katam-isip o parang, hindi, merong down grace eh. Hindi po. I pray that all of us na-experience ito. Because grace becomes visible through Jesus. In Jesus Christ. In the life of Jesus Christ. Ano po? Ang sabi sa Titus chapter 2 verse 11, for the grace of God has appeared. For the grace of God has appeared. Hindi ito naging parang kwentong nobela. Hindi ito yung parang myth o parang mythical na storya. That grace that comes from God, He has appeared. Ano po, nagpakita at naipakita ang grasya na ito. At in the end, ang sabi ng verse, itong grace na ito, hindi na ito basta statwa, hindi na ito basta figurin, hindi na ito basta parang inukit sa bato or what. This grace appeared, and this grace offers what? Salvation to all people. Pwede bang sabihin natin, to all people. No, ganda po, no? Dito natin tinitignan na ang buhay, hindi lang to yung parang sa iilan. Yung salvation na ino-offer po ng Diyos sa bawat isa, hindi lang para sa iilan, para sa lahat. Bakit ko po ito sinabi? Dahil gagamitin din po natin ito para maging hugot natin to give grace to other people. Because sa maraming pagkakataon, pinipili natin yung pagbibigyan natin ng mercy. Pinipili natin yung pagbibigyan natin ng grasya. Pinipili natin yung pagbibigyan natin ng kabutihan at pagmamahal. Not knowing that what God offers, ang sabi dito, that grace appeared, sabi dito, ay ino-offer niya to all people. Ulitin ko, hindi niya ino-offer kung kanino man at kung sino man at sa ilan lamang, ino-offer niya ito para sa lahat. Sige, palakpakan natin si Lord. That grace He offers to all people. And how did it appear? Paano to nag-appear? Katulad ng ating binasa kanina, in the life of our Lord Jesus Christ. In His body, in His blood, yung ginawa natin kanina sa communion, kaya sinabi ko po sa atin na ito ay banal sa Diyos at sa paggawa natin ng bagay na ito, hayaan po natin na malinis ang ating puso, malinis ang ating kalooban, wala tayong mga hinanakit, galit. So, nandun tayo na, Lord, hihingi ko to ng tawad sa iyong harapan dahil yung grace na yan, na ating natatamasa, na i-enjoy right now, ay dahil yan sa ginawa ng Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Through His body, through His blood, through His obedience to the Father. No? Tindi. At ipinakita, kung binabasa natin yung Bible at binabasa po natin yung salita ng Diyos, nandun yung stanza in the life of Jesus, andun na siya sa Gethsemane, andun na siya sa pinakabuod, bago siya talaga ipako at patungo dun sa pagpako sa kanya sa krus. Andun yung bigat, ang sabi niya sa Ama, kung hindi naman ito ang will mo, Lord, pwede bang ipas mo ito sa akin? Let this cup pass through me o over me, Panginoon, o Diyos, o Ama. Because yun na nga, alam ng Panginoon yung hirap. Hindi lang kasalanan nila Peter o ng mga disipulo o ng mga tao in the Israel yung kanyang bubuhatin, kundi pati yung kasalanan na meron tayo ngayon at kasalanan pa ng ating mga susunod na henerasyon. Yun yung bigat na binuhat ni Kristo sa krus. And yet, ano ang sabi niya sa Ama?
Father, not my will, your will be done. In the end, Father, yes, nakikita ko, napakabigat na mga bagay na ito. But in the end, I will be obedient to you, Father. Your will, not my will be done, Panginoon, sa aking buhay. Sige, palakpakan po natin si Jesus dyan. And eto yung pwedeng tignan natin na, Lord, hindi pala to parang, parang nabasa ko lang sa kung saan. Meron palang bigat to, Lord. Meron palang laman to. At Lord, nakita ko sa buhay mo kung gaano ito kabigat, Panginoon. And yet, andun ka, Lord God, pinuntahan mo ang dapat puntahan mo sa krus para ma-receive ko itong grace na ito. Sige, palakpakan ulit natin ang Panginoon dyan. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. At pangatlong bagay, doon sa ating binasa kanina, the fellowship of the Holy Spirit. Ang sabi ng ating binasa, ang grasya ng Panginoong Hesus, ang pagmamahal ng ating Diyos, at ang pagsama ng banal na Espiritu ay mapa sa inyong lahat. Hindi lang ang grasya ng Diyos, hindi lang ang grasya ng Panginoong Hesus o ang pagmamahal ng Diyos ang mapa sa atin, kundi ang pagsama ng banal na Espiritu. Why do I say this? Because many times sa buhay natin, we neglect the power, the person of the Holy Spirit. The person, the Holy Spirit sa buhay natin. I have preached this sa Star Mall pa po, that the Holy Spirit is not a force. Hindi siya yung parang lamig na parang, naramdaman ko ang banal na Espiritu. Hindi ganon ang Holy Spirit. The Holy Spirit is a person, part of the Trinity. No? God the Father, co-equal. God the Son, co-equal. God the Holy Spirit. No? And many times, hindi lang natin siya man lang nineneglect, minimize natin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang role sa ating buhay. No? That is why Jesus, before He left, He asked the Father, no? Kung babasahin natin ang Bible, He asked the Father to leave us an advocate. And this is the Holy Spirit. Mamaya, maintindihan natin kung bakit ba sinabi ng Bible na kailangan natin makipag-fellowship day and night and day with the Holy Spirit. Basahin ko pong sinasabi ng Diyos, Romans chapter 5, verse 5, ang sinasabi ng salita ng Diyos is this, and this hope will not lead to disappointment. Yung hope daw na ino-offer ng Diyos will not disappoint us. And this hope, meron tayong inaawit, Jesus Christ, my living hope. And that hope is found in Jesus. And Jesus Christ, as we hold Him sa buhay natin, ang pangako ng Diyos, He will not disappoint. No? He has that saving grace. He has that saving power sa ating buhay in the name of Jesus. Kaya ito yung pwede natin panghawakan that this hope, hindi hope sa mundo, hindi hope sa finances natin, hindi hope sa mga taong nakapaligid sa atin because, again, people fail. No? Bank accounts change. Works change. No? Yung mga trabaho nababago. Yung mga kaibigan napapalitan. But then again, hope in Christ will not disappoint us. Because Christ, ang sabi ng Bible, He's the same yesterday, today, and forever. Sige, palakpakan natin ang Panginoon at ang Diyos. For we know how dearly God loves us. Inuulit na naman. Pinakita ulit dito sa message na ito of how God truly loves each and every one of us. John 3:16. No? Many scholars say that this is the heart of the Bible, and I agree. I agree because the love of God is the reason why we have this grace. Why we have etong pamamaraan na si Jesus ay pumunta sa krus ng Kalbaryo upang tayo maligtas. No? This is from the love of our God sa ating mga buhay. Dahil ito sa kanyang pagmamahal sa atin. Ulitin ko, and this hope will not lead to disappointment. For we know how dearly God loves us because, hindi pa natatapos doon, He has given us the Holy Spirit. Pwede ba pakisabi sa katabi, the Holy Spirit? Again, the Lord is introducing us, or our God is introducing us to the person, the Holy Spirit, part of the Godhead. God the Holy Spirit. Because He has given us the Holy Spirit. Ano ang role ng Holy Spirit? To fill our hearts with His love. Ulitin ko po.
Sabi dito sa ating binasa, the Holy Spirit fills our hearts with what? Anger. Fills our hearts with what? Anxiety, His love sa ating mga buhay. Many times, naririnig natin ang pagmamahal ng Diyos, pero yun nga, ang sinasabi natin, Lord, ba't hindi ko ba ito magawa? Ba't hindi ko maipakita, Diyos? May mga tao na parang pwede ko naman silang pagbigyan ng pagmamahal, pero parang hindi ko magawa yun sa kanila. Naalala ko si Pastor, yung nakakatawa because meron siyang awit, yung awit sa labas na yung awit ni Basilio, sabi niya gusto niyang maging mabait pero hindi niya magawa. Pwede, no? Tayo naman yung desire natin Gusto natin maging mabait, gusto natin maging mabuti, gusto natin maging mapagmahal, gusto natin maging mapagpatawad, gusto natin maging mabuting ehemplo, but many times we fail. Ni hindi man natin, ni wala man katiting tayong nasisimulan sa mga bagay na yan. And maybe the problem with us today is we neglect the Holy Spirit sa buhay natin. Again, the Holy Spirit, He brings what? Ang sabi dito, He fills our hearts with God's love. Upang maintindihan natin ang pagmamahal ng Diyos, upang mas lalo nating maintindihan ang grace na meron ng Diyos, upang mas lalo nating maintindihan, makilala pa ang Panginoon sa ating mga buhay, the Holy Spirit's role is to fill our hearts with God's love. Ano po? Ang sabi ng Bible, the Holy Spirit, as we have the Holy Spirit sa buhay natin, mas siya ang nagwi-witness sa atin of who Jesus is. So for us, kung gusto nating mas lalong makilala ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay, as we read the Bible, we pray that the Holy Spirit will empower us to understand God and to learn more about His Son Jesus sa ating mga buhay. Mas maintindihan natin ang ginawa ng Panginoong Hesus, ang kanyang mga katuruan, ang kanyang himala na kanyang ginawa. Na in the end, magagamit natin sa buhay natin sa mundong ito. Sige, pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? So again, the Holy Spirit is very important na hindi talaga to dapat nineneglect. Hindi siya minimize sa ating mga buhay. The Holy Spirit makes grace real. Yun din yun Sometimes you gauge with yourself, Lord, gaano na ba ako kalalim sa iyo, O Diyos? Many times we are blinded. Akala natin malalim tayo sa Diyos. Akala natin malapit tayo sa Diyos. Akala natin na bibigyan natin ng kaluguran si Lord o ang Diyos sa ating mga buhay. But many times we are blindsided. Hindi natin nakikita, napakalayo na pala natin sa Diyos. Hindi na natin nakikita, sobrang separation na meron tayo sa Diyos. At yun na nga, ang dahilan, malimit na dahilan, is because hindi tayo nagiging discerning sa banal na Espiritu. Hindi natin inaalaw na ang banal na Espiritu mag-manifest sa buhay natin. Because with the Holy Spirit, ano ang kanyang nagagawa? We feel God's nearness. With the help of the Holy Spirit na nagigauge natin kung nasa na ba tayo sa Diyos. Nararamdaman natin sa ating spirito kung ano ba, Lord, malayo na ba ako sa iyo? O Lord, kailangan ko bang manalangin? Kailangan ko bang, Lord, kailangan ko bang mag-repent? Kailangan ko bang lumuhod, O Diyos? Diba? Lord, ano bang kailangan kong gawin? Kailangan ko bang magpatawad? Kailangan ko bang buksan ang puso ko sa iyo? The Holy Spirit prompts us to do those things. Minsan, sorry sa term, alatsamba tayo when it comes to doing things of God. Hindi tayo nalilid. The Holy Spirit will give us direction. Ang sabi ng Bible, the Holy Spirit, siya ang mensahero ng Diyos. Yung puso ng Diyos na ipaparating niya sa puso natin through the Holy Spirit. So gusto nating maintindihan ng Diyos, gusto nating malaman, maramdaman, makita, marinig ang puso ng Diyos, we must allow the Holy Spirit to manifest. We must allow the Holy Spirit to move, to whisper, to move in our lives today. Sige, palakpakan natin ng Diyos. So, through the Holy Spirit, we feel God's nearness. We receive conviction. I've posted something this week na shinare ko yung isang preachers na parang clip lang. Sabi niyo doon, that the battle with sin, andun talaga ang battle. And as long as we are battling nagbabattle tayo in sin or with sin,
pwede nating i-gauge na andun ang presensya ng Diyos. Why? Because kung hindi na natin nararamdaman yung udyok ng banal na Espiritu, ang paggawa ng kasalanan sa atin ay parang pagkuha ng candy sa lalagyanan. O parang pagtimpla ng kape sa umaga, o baka kayo, tanghali at gabi. So ganun na lang kadali, no, na yung tao wala ng conviction. Wala nang nagpo-prompt sa kanya na, anak, mali ang gagawin mo. Wala yung parang, kung ipipicture out natin, yung parang andun in the spirit, binabattle ka ng enemy at ang Diyos naman sa kabilang banda, with the help of the Holy Spirit, nandun yung kanyang tinig na, anak, mali yan. Anak, hindi yan ang tamang direksyon. Andun ka talaga, parang nag-wrestling ka kung ano ba ang susundin mo. Susundin mo ba ang tinig ng Diyos? O magpapagapi tayo doon sa tinig, sa bulong ng enemy? And kung nandyan tayo sa ganyang kalagayan, pwede mong tignan that the Holy Spirit is really nandun siya, groaning, nandun siya interceding para sa'yo. Na in the end, sa mga bagay na yan, sa pwedeng temptation, pwedeng testings, pwedeng battles ng buhay, circumstances, andun ang panalangin, intercession ng Holy Spirit na tayo ay magtagumpay. No? Makita natin ang tagumpay sa ating Diyos. Sige, palakpakan natin si Lord dyan. That is the Holy Spirit. He gives us conviction sa maraming mga bagay. Not only naman doon sa parang paggawa ng mali at tama, doon sa direction also. May mga bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos. Inuudyok tayo ng banal na Espiritu to do it. Maya, meron po akong mga examples for that. Ano po? Through the Spirit, we are empowered. I myself believe na ako nakakapag-preach because of the grace of God. At yung lakas na meron ako to preach the gospel is because the Holy Spirit is empowering me. I know and I believe in that. So for us also, hindi lang naman sa pagpipreach, but to live a life that is giving God glory, that is pointing to Jesus. Ano po? The Holy Spirit helps us to live a life empowered. No, the Holy Spirit helps us to live a life that is glorifying our God. That is pointing Jesus, ano po, when people look at our lives, mga kapatid. No? We are comforted through the Spirit. The enemy many times, no, as tayo bilang imperfect, no, andun tayo, may mga pagkakataon na nagkakamali pa rin tayo sa Diyos, and the enemy's role is to what? To put us to shame, to make us feel guilty. And in the end, andun tayo, mahiya na tayo lumapit sa Diyos. But thanks be to God, He has the Holy Spirit, no, naka-ready to help us. For what, Pastor? To comfort us. To remind us that there is this grace that comes from our God. That as we ask forgiveness, that as we repent and turn around sa mga bagay na ito, andun ang kamay ng Diyos na i-comfort tayo sa lahat ng bagay na ito. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos, no? Salamat sa banal na Espiritu. So again, no, we don't neglect the Holy Spirit, but we ask for God's presence to be with us always. Ano po? And this is His role sa ating buhay. At marami pa. Sabi nga dito, through the Holy Spirit we are changed. Sabi sa Galatians, renew our hearts and minds by God's Spirit. Na maintindihan natin na ang pagbabago ng buhay ay magiging totoo yan kung ang Diyos, ang banal na Espiritu, ay andoon sa buhay natin, filling our hearts, sabi dun sa ating binasa, filling our minds, nagdudwell siya sa ating buhay. At doon, kapag andun tayo sa ganong kalagayan, change is inevitable. Meaning, yung change na dati, talagang andun tayo, talagang ano bang term, yung wala na tayong ibang ninanais kundi yung layaw ng mundo o yung mga selfish desires. But when the Holy Spirit dwells in our lives, ano po, yung tunay na pagbabago ay napangyayari sa ating mga buhay. Sige, palakpakan natin ang Panginoon diyan. Salamat, Panginoon. So with this, we understand that the Father initiated the grace, Jesus accomplishes it on the cross, and the Holy Spirit, mga kapatid, is with us today for us to understand that grace na na-receive natin sa Panginoon. Mabuhay tayo na andoon, ipinapaalala sa atin ng banal na Espiritu that there is this grace that you have received from God through Jesus.
So that grace that we receive today, katulad ng ating title today, must be in full effect. Anong ibig sabihin ng full effect, Pastor? Parang naintindihan ko naman that these things I receive and the Holy Spirit is nandun siya, na pinapaalala niya ito sa akin sa bawat araw. Pero meron pa kasing mas malalim na gustong iparating si Lord sa atin sa umagang ito. That grace received, for that grace to have full effect sa buhay po natin, that grace that we receive must become grace given. Hindi ito mas-stuck sa atin na parang library yung buhay natin of how God's grace flows and fills our lives. Hindi po. That grace, that unending grace, naalala ko ako, nag-aral po ako sa UST. Hindi ko memorize yung UST hymn, pero ang malimit, yung huling mensahe o yung huling lyric yung akin nasasambit kasi hindi ko siya memorize At ang sabi doon sa kanta, imbued with unending grace. And I believe that's our God. That's the grace that our God has, unending. So for us today, wag natin hayaan na tayo ay just recipient. We are grateful. Recipient tayo talaga ng grace ng Diyos because again, it is the grace of God. Hindi natin to deserve but we received it. Pero wag po nating hayaan na matapos lamang yun doon. Nang nais ng Diyos sa buhay natin, that grace that we receive, that grace that is readily available for all of us, mga kapatid, nandun tayong handa natin itong i-extend. Handa natin itong ibigay. Handa natin itong maging testimonya to other people also. Sige, palakpakan natin si Lord dyan. Papaintindi pa sa atin ng Diyos. Ano ba ibig sabihin, Pastor, na i-extend ko ang grace para sa iba? Grace, kapatid, is never meant to stop with you. Yun yung nasabi ko kanina. Hindi siya meant na parang sayo lang at sayo lang. Grace comes to you, to us, so that it can flow through you. Ang grasya na ng Diyos, tayo ay magiging alulod, nare-receive natin ito, pero in the end, para hindi ito mabulok, parang alulod sa bahay, para hindi ito magbara at mabulok, in the end, kailangan ito nagfo-flow through us. Gagamitin tayo ng Diyos na maranasan, maiparanas yung grace din ng Diyos that He has for them. Pwede may mga tao sa buhay natin na parang hindi pa nakakilala sa Diyos. At ang ating iniisip, makikilala mo rin si Lord. Mararanasan mo din si Lord sa iyong buhay. Pero not knowing na tayo pala itong pwede maging alulod ng Diyos for these people to experience grace. Yes, yung grace na meron tayo nanggagaling sa Diyos. And we pray na sila man din makareceive ng source na ito. Ma-receive nila sa buhay nila yung source ng grace na ito, which is our God. But then, the Lord is saying to us, pwede tayong maging alulod. Na in the end, sila man na hindi pa nila nakikilala si Lord, maranasan na nila yung grace na ito at sa huli, ito yung maging dahilan upang hanapin nila yung bukal na in the end, ang sabi ni Jesus, na kailanman hindi ka na mauuhaw. And that is Jesus Christ. And that is His grace that He wants to offer to those people also. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. So, again, we understand this. For grace to have a full effect sa buhay natin, not only do we receive grace, but we must give grace. Pwede mo pakisabi sa katabi, give grace. Give grace. Ano po? So, intindihin ulit natin that we give yung ating hugot as we give this grace, hindi dahil mabait tayo, hindi dahil mapagbigay tayo in our nature. Hindi po. We give because we understand that the Father gave first. Yun yung sabi ko kanina. Our Father, our God, loves us so much that He gave His one and only Son. That grace that we enjoy today, our Father initiated it. He gave His one and only Son, Jesus, for us to experience that grace. The Father gave us love that we did not deserve. Totoo lang. Hindi natin to deserve. Yan, sometimes, parang nabubulag tayo na parang akala talaga natin when we extend grace at ipinagdadamot natin ito, may mga pagkakataon, ang tingin kasi natin, hindi niya deserve Pero as we look at it, as we understand our lives, our condition sa Diyos before, at pwede naman din hanggang ngayon, hindi naman talaga tayo karapat-dapat. Pero salamat sa grasya ng Diyos, His love flows sa buhay natin. His grace flows
sa buhay natin. Kahit hindi natin deserve, it is still flowing and is continually flowing sa ating mga buhay. Sige, palakpakan natin si Lord dyan, ang Diyos. Salamat, Diyos. Ano po? We give love even. Ito, sana maging ano natin to, magtanda. Tama ba ako sa term? Hindi naman ako pero yun, yung parang maging reminder ito sa atin. No, pakatandaan natin ito mga kapatid. Yun siguro mas okay na term. We give love even when people don't deserve it. Don't deserve it. Ngayon, magpapasko na po, pwedeng ang hugot ng mundo o magmahalan, magkapatawaran, pero walang context kasi Pasko lang. Pero for us, we understand yung hugot natin. At kung maintindihan natin, hindi lang tayong Pasko magpapatawad. Hindi lang tayong Pasko magmamahal. Hindi lang tayong Pasko magbibigayan. Kundi sa pang-araw-araw nating buhay, andun yung ganong klase ng lifestyle. Because we understand where that grace comes from. Who initiated that grace sa buhay natin. Sige, palakpakan natin si Lord. Salamat sa ating Diyos. Pangalawang bagay, we forgive because the Son forgave us. Yun ang katotohanan. Tayo ay nakapagpapatawad at dapat may puso tayong nagpapatawad because we know Christ, Jesus Christ, forgave us of our sins. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 32, forgive one another as God in Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Ano po? Yun ang naging dahilan kung bakit tayo ay napatawad. Again, salamat sa Panginoong Hesus. Alam ng Panginoon yung bigat na kanyang dadaanin doon sa krus ng Kalbaryo. Bigat ng kasalanan na meron tayo. Meron sila Peter, meron mga tao in the Old Testament, meron tayo today, at meron yung mga tao in our next generation. Pero ang Diyos o ang Panginoong Hesus, hindi siya nagdalawang isip. In the end, nandun yung kanyang obedience sa Ama. Lord, your will, not my will. Andun siya, nagpapako siya sa krus upang tayo ma-experience natin yung grace na ito. Ma-experience natin yung pagpapatawad na ito, no? Buhat sa Panginoong Hesus, dahil sa Panginoong Hesus. Sabi dito, mga kapatid, we forgive. Pwede ba pakisabi sa katabi, forgive? Forgive, no? Hindi lang naman siguro forgive yan. Kalakip ng pagpapatawad, reconciliation. Kalakip ng pagpapatawad, restoration. Kalakip ng pagpapatawad, nandun na yung joy. No? Kalakip ng pagpapatawad, nandun na yung peace sa puso. Ginamit lang sa verse na ito yung word of forgiveness, pero with that word comes many things. That as we forgive, andun ka makakalaya ka sa maraming mga bagay. So I pray, no? Again, we are in the Christmas season, hindi ka lang nagpatawad dahil Pasko. Kasi iniisip mo, meron kang regalo. Hindi po, no. Nagpapatawad ka kasi alam mong may Diyos, may Panginoong Hesus na nagpatawad sa iyo. Sige, palakpakan natin si Lord. So, number 3, or isa pang bagay, we serve. Ito na. We are empowered. We are empowered to love. We are empowered to serve. We are empowered to forgive. Ano po? Nandun yung kalakasan, yung hugot natin para magawa mga bagay na yun because the Spirit, the Holy Spirit empowers us. Ang banal na Espiritu, again, that's the power of the Holy Spirit. Okay, nandun yung desire natin. Pero sabi nung awit, gusto ko maging mabait, pero hindi ko kaya. Gusto ko magpatawad, pero parang hindi ko kaya. Gusto ko magbigay, pero parang hindi ko kaya. And that's where the Holy Spirit comes to play. No? Comes yung role ng Holy Spirit to work in our lives. The Holy Spirit empowers us. He reminds us, or He is reminding us that in Christ, no, andun yung kakayanan natin na magpatawad. Andun yung kakayanan natin na in the end, maglingkod. Andun yung kakayanan natin na mabuhay para sa Diyos. At maging testimonya na merong Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. The Holy Spirit is always aiming for what? Decrease ba? No. For an increase in our lives. As we hold on sa ating theme for this year, no? Increase and take dominion. Let us put an importance to the person of the Holy Spirit. Because in the end, the Holy Spirit will help us, will lead us papunta dyan sa increase na yan. Idadirect tayo ng Diyos through the Holy Spirit na makita yung mga bagay that the Lord or our God wants us to have dominion of. To take dominion of. Hindi ko alam. Maybe relationship. Maybe, hindi ko alam, pwedeng mga bagay na isip ko, business. Pwedeng promotion sa trabaho. To our church, planting another church in this city. Or sa buhay natin, in our personal lives. Take
taking dominion saan? Doon sa old self natin na ano ba tayo, madamot? Ano ba tayo, mapang-isa sa kapwa? Hindi ko alam. Yung mga bagay na ito na in the end, the Lord wants us to increase and ma-overcome na natin to. To have yung dominion sa buhay natin. Hindi na flesh ang nagiging dominating sa buhay natin, kundi yung spirito na ng Diyos. No, yung kanyang spirito na, yung kanyang mga nais na, no? Kaya in the end, no, talagang andun yung heart ng Diyos that He wants us to fellowship with His Spirit, with the Holy Spirit. Mamaya, meron pa akong gustong sabihin sa bagay na yan. The Holy Spirit builds us. The Holy Spirit encourages us. The Holy Spirit strengthens us. So hindi, nanghihingi ka ng strength, nanghihingi ka ng encouragement. No? In the end, yun na nga. Baka nga, many times, we neglect the one who, yun yung role niya sa buhay natin. And that is the Holy Spirit, mga kapatid. Sige, pwede mo palakpakan natin ang Diyos dyan. Tinatawag ko po si Peter. Okay? So, before we end, nandun yung heart ng Diyos na mailahad ito sa atin. And for us, we understand it. Sige, Lord, I understand what you are saying. Na Lord, that grace that I received from you, I am thankful for that. Lord, today you want me to extend that grace to other people. Lord, help me. How can I gauge, Lord, na pwede kong makita sa buhay ko na, Lord, truly nagmamanifest ang grace mo in my life, God. I have these points, mga kapatid. Number 1, you become patient with people. Ano po? Grace. Pwede natin mag-engage that the grace of God is manifesting. Nagkakaroon ng bunga sa ating buhay. Nagkakaroon ng testimonya sa ating buhay. You become patient with people. Ang sabi ng Bible, the Holy Spirit, the gifts, the fruit of the Holy Spirit is this. Hindi isang bagay, hindi lang love. But, ang sabi ng Bible, fruit, not fruits. Because hindi mo pwedeng sabihin na meron kang love, pero wala kang peace. Hindi yun ang inireregalo ng banal, o ang bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay. Package yun, kapatid. Na kapag ang banal na Espiritu nagmamanifest in our lives, the fruit of the Spirit is this, ang sabi ng Bible. Meron kang pagmamahal, meron kang kapayapaan, meron kang kagalakan, meron kang pasensya, meron kang katapatan sa Diyos. Yun na nga, meron ka, self-control, meron kang kabutihan sa puso, at marami pang iba. So, dito natin to titignan. Yung sabi dito, you become patient with people. Why? Tingin ko package eh. Because when you are patient with people, you love them. Yes, you love them. Nandun yung pagmamahal mo sa kanila, kaya in the end, you become patient with them. You have peace in your heart, fruit of the Spirit. Kaya in the end, hindi ka aligaga. You become patient with people. Ando ng joy. No? Nandun ang mga sitwasyon, pwede talagang makakaubos ng pasensya, pero more than those things, ando ng joy na galing sa Diyos through the Holy Spirit. So that in the end, you have patience with people. Nandun ang faithfulness mo sa Diyos. Isang fruit of the Holy Spirit. Kaya in the end, Lord, magiging tapat ako sa iyo. Ito ang sabi lang yung salita, I will be patient with your people. Andun ang self-control. Kaya in the end, Lord, God, I will be patient with your people. So dun sa bagay na yun, pwede talaga natin mag-gauge na Diyos, you are truly manifesting. You are truly in my life. You are truly dwelling sa buhay ko. Kasi Lord, kung noon, wala Lord, ubos na ang pasensya ko Diyos. But because I understand your grace in my life, sobrang naging pasensya mo sa akin Diyos. Lord, eto ako Diyos. Naintindihan ko. That's why I'm also the same to other people. Kung gaano kalaking pasensya mo sa kanilang Panginoon, sige Lord, allow me to understand this so that I may also have the patience na pwede kong maibigay sa kanila na galing sa iyo, O Diyos. Sige, palakpakan natin ang Diyos sa buhay natin. Grace makes you slower to judge, quicker to understand. Why? Because God was patient with you. Diyos, patient. Sobrang pasensya po sa atin ng Diyos. Even up to this day. No? Namin natin mga kalokohan, kahinaan still. But God is so patient with us. His grace is overflowing sa buhay natin. Pangalawang bagay, you become generous. Grace makes you open-handed. No? Yung grasya na galing sa Diyos.
allow me to share a story. Sabi ko nga kanina, no 7 a.m., noon, nakatira po kami sa Northridge. No? Ngayon, with my wife, nakatira kami sa Sierra del Sueño. So, malayo na. So, before, Northridge po kami, sa bahay nila pastor, bahay namin before. And sa Star Mall, kung nalalagi po kayo sa Star Mall, sa gilid, sa may palengke, meron doong parkingan. Hindi siya parkingan talaga, kalsada siya na ginawang parkingan. And as you look at it, kalsada naman talaga siya, parkingan siya para sa tao. Kung may magpapark doon, edi libre siya supposedly kasi ano naman siya kalsada siya, hindi naman siya private property, ano po. And kung napapadaan kayo, may mga tao doon, may mga dalang mga karton, di ba? Ang role nila, pag nag-park ka, gusto mo man o hindi, lalagyan nila ng karton yung motor mo. Kasi ako po, yun nga, madalas nagmomotor ako. Pero pag mga Sunday or dito, may mga gawain dito, nagsasasakyan po ako. So pag nagmomotor ako, doon ako nagpa-park. Madalas, kung bibilin sa palengke o sasaglit sa Star Mall, ano po. And before, no, again, the Holy Spirit nag-uudyok sa atin of a changed heart and a changed mind. Iniisip ko, ano naman, yumayaman ka naman sa iba. May ganun ka kaisipan. Yung iba na lang magbigay sa'yo. At tingin ko, kota ka na sa kanila. Pero hindi Yung grace ng Diyos that you receive, He wants you to be an extension of it. And as you see these people, mas maintindihan mo, o nga naman, tinitignan mo yung kanilang kalagayan, parang ito na lang talaga yung kaya nilang gawin. Ito na lang talaga yung, kumbaga, kung titignan mo, grasya na lang talaga ito ng Diyos sa kanila para ang buhay nila magpatuloy. At kung hindi pa nila kilala si Lord, ito yung extension ng Diyos upang may paraan pa si Lord upang sa next day maging way ng Lord nang makilala ng taong ito o ng mga taong itong Diyos. So that made me understand na, Lord, yes God, kung ako nga Lord kung titignan ko yung kalagayan ko sa taong ito, sa mga taong nandoon, nagiging attendant, parking attendant, ganito rin naman ako sa'yo, Lord. Madumi, o parang andun na, Lord, na parang tingin natin, wala nang future. Pero si Lord, hindi siya nagdalawang isip. Kinuha niya tayo. Pinick up niya tayo. Gumawa siya ng paraan upang tayo ay maligtas at magkaroon ng grasya na ito nating nararanasan. So why? Anong dahilan para hindi tayo maging extension ng grasya na ito para sa iba? So that made me understand na ngayon, siguro po, hindi mo sa nagmamalaki ako. Again, sabi ko nga, yun yung kahinaan ko na siguro kahit malayo siya and all, gagawa ng paraan para at least, alam mo yun, piso, wag na nga sanang piso, wag naman po, ang piso ngayon, wala na masyadong pupuntahan yan, no? So, at least, siguro man lang kahit 5 piso, no? Or kung mas malaki, di mas maganda na at least maiabot mo yung sa tao at in the end, ma-extend mo yung grace sa buhay man niya din. Sige, palakpakan natin si Lord. Again, that's my story. But for us, meron tayong mga ganitong mga bagay na in the end, we become open-handed. At dito natin makikita na, Lord, hindi na lang nagiging drawing ang grace mo sa buhay ko. Lord, nagiging totoo na talaga. Hindi ko lang nararanasan, na-extend ko na sa iba, O Diyos. Our God is gracious. We know that. Our God is generous. We also know that. Number 3, you become merciful. Pwede mo pakisabi sa katabi, merciful. Si Lord merciful sa atin. Again, isa na namang kwento. Ano po? Galing kami sa campsite last week. So, nakakuha na tayo ng campsite this coming April 2. Sino pwede ba palakpakan natin si Lord? Magandang lugar, mga kapatid. Sa mga anak po ninyo, kung ikaw kabataan, maging excited ka kasi talagang hindi lang sa maganda yung lugar, may matinding gagawin si Lord. Ano po? So, ano ba tawag doon? Nakapag-deposit na kami. Ano po? Diyan lang po yan, sa may kay Banban, diyan po sa may Igay, malapit, yung ating campsite. So, malapit lang po yan. So, pag uwi na po namin, okay na kami, masaya na lahat. There's this one road, masikip na daan, one way lang. At pataas. E di, nagdadrive ako ng sasakyan, meron nakatapat, tricycle. Ano po? So, ako naman, inisip ko, mas malaki yung sasakyan ko, tricycle ka. So, gumilid ako. So, I did my best kasi yung gilid medyo bangin. So, parang yung makakayanan ko na kasi, wag naman din, baka naman magpatos-dos kami o masira ang sasakyan. So, ginilid ko lang yung sasakyan doon sa medyo malupa. Pero hindi ko masyadong natodo. So, yung nag-pass by ng tricycle, akala ko okay na. So, dediretso na sana ako. Yung pala, yung tricycle, yung kanyang tuhod lang naman. Okay?
Kasi yung kotse, yung sasakyan medyo madumi. So nilinis niya yung parte yung driver's side ng sasakyan kasi yung tuhod niya na gano'n. Sorry. Na gano'n sa Ayan. Na-scrape sa sasakyan. So, I mean, hindi naman siya ganun kalaki, pero yung response ng tao, sobra, kala mo talaga. Pero again, naintindihan ko siya. Na siguro hindi siya sanay, ganun. Hindi siya sanay. At yun na nga, hindi ko nasabi ng 7 a.m. Galit siya, galit na galit, high blood. Tinitingnan ko siya, parang ano ba itong tao? Parang high blood. So ako naman, talaga nandun lang ako. Kasi again, iniisip ko, may mga kasama ko, Lord. Nandiyan ka, Lord. Nakikita mo ako, Lord. At yun na nga, yung grace ng Diyos andoon. So salamat sa Panginoon. So nandun lang ako. Kahit tingin ko, hindi ko naman talaga kasalanan kasi siya nung dumiretso. Pero again, nandun na lang ako na, Kuya, pasensya na po, pasensya na po, pasensya na po. At hindi ko nasabi na 7 a.m., ito pala yung sabi niya, kaya pala may grace. Sabi niya sa akin, ang taas niya, gano'n. Sabi niya sa akin, paano kung nabangga kita? Sabi niya, kung paano kung nabangga ko yung motor mo, okay lang ba yung pasensya? Okay lang ba yung pasensya? Ganun siya ng ganun. So parang mararamdaman mo sa kanya na parang, hindi, walang grace dito. Kung ako makano sa'yo, hindi mo rin ako pagbibigyan. Pero sabi ko sa kanya, paulit-ulit niya sinasabi sa akin yung bagay na yun. Inassess ko rin yung sarili ko, o nga Lord, kung itong tricycle driver na to, talagang nabangga yung sasakyan ko, ano kayong sasabihin ko sa kanya? At hindi naman naging totoo ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, Kuya, kung ikaw nakabangga sa akin, given, nakita ko yung kalagayan mo right now, parang masakit naman sa kalooban ko, pitikin pa kita ng 500 pesos. So, ano ko na yun, okay na tayo kung gano'n man ang kalagayan. Sinabi ko sa kanya. And in the end, after noon, dun siya medyo bumaba. Until in the end, na talagang nag-flow yung grace ng Diyos. Yan, kasama ko sila Mark, sila Brother Daniel. In the end, naging maayos naman sa dulo. So again, doon natin makikita yung power ng grace ng Diyos. Yung mercy ng Diyos, if we have that mercy, nagpo-flow sa buhay natin. Even to other people, na akala nila sa mundo, pag ganitong mga bagay, hindi pwedeng pasipasensya dito. Pero nung narinig nila na sa bagay na yun, yung mercy ng Diyos, naramdaman nila, in the end, from there, sa mataas na kalagayan, unti-unti silang huminahon at bumaba. At I pray, sa bagay na yun, naging tanim yun sa kanya. Kasi nagpakilala ko in the end Kuya, galing po kami sa campsite, sa church po ito, pastor po ako. So in the end, nandun siya, mas lalo pa siyang bumaba. Na sana sa panalangin ko, naintindihan niya or maintindihan niya na pwede yun sa Panginoon. Na posible ang ganong klase ng kalagayan, kung andun siya at kinilala niya si Lord, magpo-flow yung grace at maramdaman niya ito. At in the end, sa bagay na yun, mai-extend niya yung grace na yun sa ibang tao. Sige, palakpakan natin si Lord, Di lang naman yun sa sitwasyon na yun sa atin. Paano kung tayo itong na-offend? Tayo itong na-offend. Ano yung heart natin? Mag-revenge? Ano yung heart natin? Ano ba yung tawag doon? Yung makaisa din? That's not the heart of God. Alam natin, nasaktan natin ang Diyos sa maraming mga pagkakataon because of sin. Pero never in our lives na tayo ay sinumbatan ng Diyos. Kinundinan ng Diyos. No. Ano po? Grace breaks the pride in our hearts. Grace humbles us. Grace reconciles. Grace gives mercy, mga kapatid. So for all of us today, we become merciful as we have that grace, manifesting, nagma-manifest sa ating mga buhay. Sige, palakpakan pa natin ng Panginoon. Bilisan ko na lang po. You become restored in relationships. Ito po ito ang makita ng Diyos. Minsan because of pride, ang daming mga magkakamag-anak, magkaka-churchmate, wag naman po, magkakatrabaho, talagang walang unity. Puro pride ang nagkikik sa kaloob-looban, not grace. But with grace, we can measure, Lord, ito bang grace na ito taking full effect sa buhay ko? Because when grace is in full effect, you become restored in relationships. Sa asawa, sa anak, sa magulang, sa pamilya, nare-restore if that grace is in full effect sa buhay natin. Lastly,
You become a channel of the Holy Spirit. You become a channel. Nagiging alulod ka. Yung kwento ko kanina, pwedeng naging alulod ako ng grace sa taong ito. Na in the end, pwede ko naman siyang awayin. Pwede ko naman siyang parang, ay ano ba, overloading ka nga eh. Kasi dami niyang dala eh. Kaya tingin ko, talagang gumewang siya sa kotse ko eh. Overloading yung tricycle niya eh. Pero hindi ko na siya tinignan doon. In the end, salamat sa Panginoon, naging mahinahon ako sa pagkakataon na yun. And I believe that's the grace of God kicked in. Pinaalala sa akin ng Diyos na in the end, hindi galit o hindi parang pagsumbat ang ibigay mo sa tao, kundi yung grasya na pwede lamang manggaling sa Panginoon. Sige, palakpakan natin si Lord. We become channel of the Holy Spirit. No? We give words of encouragement sa tao. That's being a channel of the Holy Spirit. We act out of our kindness o kindness nang gagaling sa Diyos. We intercede for one another. Nananalangin tayo para sa iba. At nagiging mirror tayo ng kalakasan ng Diyos para sa iba. We become channel, kapatid. As we pray for that grace. Now, Lord, I want that grace to manifest in my life. Ito yung pwede mo maging basihan para makita mo na truly ang grace ay nagmamanifest in my life. Acts 4:33, as I end, and with great power, the apostles were giving their testimony to the resurrection of the Lord Jesus, And great grace was upon them all. We see in this text that yung great grace ng Diyos ay talagang andoon sa kalagitnaan. At ang nangyayari sa mga tao, talagang sobra yung kanilang pag-testify sa Diyos, sobra yung kanilang mga ginagawa, yung buhay nila, kung paano sila mabuhay para sa Diyos. And with that, doon talaga kitang-kita yung ebidensya na andun ang grasya ng Diyos sa kanilang mga buhay. And I pray, not only to these people, but for us also, makita yung bagay na yan. Makita yung great grace ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Can we stand today? Where grace is present, revival becomes possible. So let me go back to the title. Grace in full effect. Uwi tayo sa umagang ito, maintindihan natin that grace we receive from God so much. Hindi naging madali. Hindi to parang pinulot lang sa isang basurahan o pinulot lang sa isang tabi. No. May nagbata, may nag-initiate nito. At merong nagre-remind sa atin ito na totoo ito sa bawat araw. And for us, as we receive that grace, we are, as children of God, hindi ko ata nabasa yung sinabi ng Ephesians, be imitators of God. Yun ang sabi ng Bible. So kung ano ang puso ng Diyos, kung ano nakikita natin sa Diyos, yun din dapat yung ating ipinapakita sa tao. Kung ano yung nararanasan natin sa Diyos, let's be imitators of that. As we see other people, we extend grace to them. We extend mercy to them. We extend love. We extend forgiveness. That in the end, alam natin, na-gain natin by grace because of our God. Sige, palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Let's close our eyes. Pwede ba natin taas ang ating kamay? Nakakanta ba tayo? Kaya? Sige po, taas po natin ang ating kamay. Let's sing to the Lord. Sige po, lagay natin ang ating puso sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Can I have the mic? Ako na lang kakanta. Sige po, pwede ba taas natin ang ating kamay? Taas po natin. Sige, nakikita tayo ng Diyos sa hapong ito. Hallelujah. Let us, nandun tayo, enjoy natin yung grace. Iinamnam natin yung grace na galing sa Panginoon. Hallelujah. Come on, we sing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Come on. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. One more time. Amazing grace, how sweet the sound. Yes, Lord. That saved a wretch like me.
but now I found. Was blind, but now I see. Come on, we sing. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing. We sing my chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love. Yes, oh Lord, amazing. Sing my chains are gone, my chains are gone. Thank you, Lord. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Thank you, Lord, for that grace, God. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, God. Hallelujah. And Lord, as we receive that amazing grace, Panginoon, the chains have been broken sa buhay namin, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus, for that. Salamat, Panginoon. And Lord, sige, God, as we learn, Panginoon, and we understood sa sermon na ito, Diyos, sige, God, let that grace extend, Panginoon. Let that grace overflow, Panginoon, Lord God. Use our lives. Kapatid, sige, panalangin natin sa Diyos. Lord, gamitin mo ang buhay namin to be an extension of your grace, Panginoon. To be an extension of your mercy, of your love, Panginoon. Maging alulod ang buhay namin, Panginoon. Maging vessel kami of that grace, Lord, to other people also. And God, Lord, as we pray, Lord, hindi lang naman ito ma-receive ng tao ko, Lord, but Lord, I pray, Lord, gamitin mo ito sa kanila na, Lord, in the end, Panginoon, hanapin kanila, O Diyos. At sa huli, Panginoon, Lord, masumpungan nila yung truly source ng grace, mercy, at ng love na ito, Panginoon. At ikaw to Diyos, makilala kanila sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon. Sige, Lord, maging testimonya ito ng bawat isa sa amin, Lord. Not only this Christmas, Lord, but in every day of our lives, Panginoon. Lord, mag-flow ang grace mo, Diyos. Mag-flow ang mercy mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Muli, Lord, sa iyo ang kapurihan. Sige, pwede bang palakpakan natin si Lord? Sige, palakpakan po natin ang Diyos. Salamat, Panginoon. Thank you, God. Lord, to you all the glory, to you all the honor, Panginoon. We love you. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Sige po, malakas sa palakpak, bigyan natin sa Panginoon. In Christ we live, with no hesitation. His love surrounds us, a powerful embrace. In Christ we find our strength, our saving grace. Oh, in Christ our hearts rejoice. In Christ we lift our voice. Fast and lovely, a joyful sound. In Christ, forever we're bound. No longer lost, no longer afraid. In Christ our future, beautiful name. Every burden lifted, every chain undone. In Christ our victory